Pinakamatanda sa buong kumpanya at pinakapangit na si Heme. Si Boss Lee, hihipuan ka ba? Hindi ka man lang ba nag-iisip kung bakit? Ang babaeng ito, biglang lumapit para halikan ako at sinuntok ko pa. Pag-sorry ka, humingi ka ng tawad sa ginawa mo sa isip at katawan ko. Wag po! Huwag ka na lang pumalag. Pumayag ka na lang sa akin. Kapag lumaban ka pa, lalo kong gaganahan. Mag-ingat kayong mga lalaki sa opisina. Baka mabiktima rin kayo. Trauma yan pang habang buhay. Hindi totoo yan. Walang hiya. Mag-sorry ka. Paano nagkaroon ng kumpanyang ganitong klaseng salot? Hindi ka na kailangan dito. Lumayas ka! Ang wedding gown niya yan, kasing baduy niya. Pero ang panloob na ito, pwede pang gawing pangtulog. Sasha, ang landi mo. Hindi ko na kaya magpigil. Naku. Ang wedding gown na ito, pinag-ipunan ko ng matagal. Ang bahay na ito, inutang ko pa sa down payment. Ikaw ang matalik kong kaibigan. At ikaw ang fiancé ko. Paano nito nagawa sa akin? Hindi mo pa narinig? Sa ating tatlo, yung hindi mahal, siya ang kabet. Walang hiya ka! Pumayag lang ang pagkasalan ka para masatisfy pamilya ko. Akala mo mahal kita? Si Sasha ang mahal ko. Hindi mo ba tinitignan kung anong itsura mo? Nagkakasuka kapag nakikita kita. Lumayas ka na! Bilis! Ikaw, makasarili kang tao. May lakas ka pang mag-resign? Yung bahay ng kapatid mo at ang tuition, sino magbabayad? Araw-araw, iniisip mo lang sarili mong saya. Kung pwede lang ako magsimula muli ang buhay, hindi na ako magtitiis at mananahimik. Hindi ba patay na ako? Anong lugar to? Hindi ba ito ang sikat na si Fusio? Sigurado na nanaginip lang ako. Ha? Pero ang aplos na ito, sobrang totoo. Kung nanaginip lang ako, mas mabuti nang gawin ko ang gusto ko. Hindi naman totoong Fusio ito. Miss Lynn, hindi ba sabi natin acting lang? Pag may masarap na pagkain sa harap, paano ka pa makaka-acting? Unang beses ako makakakita ng ganito kaganda at ganito katapang na babae. Cut! Miss Jialing, kung totoong hinalikan mo na nga, pero kung itutuloy mo pa, hindi na makakapasok ang pelikula ko sa review. Anong nangyayari? Nagsushoot ba tayo ng pelikula? Ako ba'y nabuhay muli bilang artista na si Lynn Jialing? Mula makahanggang katawan, walang kapintasan. Sobrang ganda talaga at makakapartner ko pa si Fusio. Aray, Diyos ko, salamat po. Unang beses kong maranasan ang seryosohin ng iba. Ang ganda. Ibang-iba talagang trato nila. Makeup artist, ayusin mo ang makeup niya. Ang jawline na ito. Itong matulis na ilong. Miss Lynn, nagsushoot lang tayo ng eksena. Huwag ka namang masyadong seryoso. Hindi dahil hindi lang ako nakatulog. Mamaya, mawawala rin to. Huwag mo nang isipin yon. Dahil lang sa puyat, inagaw mo munang halik ko. Tapos sasabihin mong huwag kong isipin. Nagkakainis na babae. Isang dalagang walang trabaho sa lungsod, kagabi raw ay tumalon mula sa gusali at nagpakamatay. At ang ina niya, sa mismong burol, nangangalap ng pera. Mahilig ka rin pala sa mga balitang panlipunan. Naawa ko sa babaeng yun. May nanay na ganyan, kahit sa libing, ginagamit pang kumita. Kaninang tapang ng gila mo. Ngayon naman punong-puno ng katarungan. Nakakaaliw. Mukhang kailangan kong pumunta mismo sa sarili kong burol. Sa harap ng kabaong ko, inaayos niyo ang ari-arian. Sobrang galing niyo naman. Sino ka ba? Ano ba ginagawa mo? Ito ang libing ng anak mo. Hindi pa malamig ang bangkay niya. Ginamit mo siya para kumita? Anong pakialam mo? Saan nanggaling ang bastos na babaeng ito? Ang pera ng anak ko, nung buhay pa siya, akin yon. Pagkamatay niya, akin pa rin. Ako ang pinakamatalik na kaibigan ni Heme. Ang problema niya, problema ko rin. Ang totoo, nandito ka lang para makikain at makiinom.
Ikaw, walang silbi at sip-sip ka pa. May karapatan ka bang magsalita? Masama ka! Hindi lang ako manlalait, kaya nang kitang saktan. Security! Security! Hindi ba't si Ling Jialing ang sikat na artista? Bakit siya nandito? Anong ginagawa niya dito? Yung walang silbing ate ko, kaibigan pala ng isang malaking artista. Ngayong nandito ako para ipaglaban ng kaibigan ko si Heme at ipahayag ang kanyang uling habilin. Tita, palagi mo ginagamit ang sahod ni Heme para tustusan ng kapatid niya at sa matrikula ng pabili ng bahay. Anong pakialam mo? Ginagamit ko ang pera sa sarili ko wala. Natural lang yon. Tingnan mo to. Tingnan mo to. Ikaw na walang silbing anak, matagal ka nang pinalis sa eskwela. Nasa internet, ginagastos ang pawis ni Hemi sa laro. At sa mga babaeng streamer, baon na sa utang. Saan na nakuha mga ito? Itigil mo yung paninira mo sa anak ko. Bata pa siya. 3 taon nag-review sa kolehiyo. 24 na, pero bata pa raw. Si Heme, hindi ba anak mo rin? Karapat dapat ba siyang tratuhin ng ganito? Ngayon lang ako nakakita ng burong na may QR code para magbayad. Maski ganitong pera kinukuha. Narinig kong palagi niyang ginagamit ang pera sana para pambili ng bahay para sa anak na lalaki. Kasalanan niya. Ipinanganak siyang babae. Hindi ko na siya hihingan pa ng pera. Sa mga taong kagaya ninyo, wala na akong dapat sabihin pa. Ang huling mensahe ni Heme ay ito. Kung sakaling mamatay man ako, maging multo man ako, hindi ko kayo papatawarin. Heme, malas mong babae ka. Makasarili kang tao. Magbibideo ka? Sino magbibigay sa akin ng pera? Magtrabaho ka ulit! Tignan mo nga yung itsura mo. Ang bahay ng kapatid mong lalaki at matrikula. Sinong gagastos? Ang lahat ng sakit na binigay niyo sa akin. Pagbabayaran niyo yan. Hindi ba't anak mo rin si Heme? Hindi ko inakala. Kaibigan niya pala yung biktima. Ling Jialing. Bakit lahat ng nangyayari sa kanya laging nakakaiba at nakakaliw? Miss Lynn, ikaw ay 3 buwan nang hindi nababayad ng renta. Sabi ng landlord, hindi ka na pwedeng pumasok sa compound. 100,000? Sige. Isang malaking artista? Paano magkakautang ng 100,000? Sa pangyayaring ito, hatang si Kang Zetay, na-spoil na mayamang anak ang mepa ka na. Kang Zetay? Hindi ba siya yung dati na gusto mag-invest sa pelikula ko? Pagbalik ko sa bansa, kakausapin kita. Kamakailan, ang inosenteng aktris na si Ling Jialing matapos ang 2 taon na palihim na relasyon na expose ang nobyo niyang si Kang Zetay. Maraming advertisers ang nakikipag-break sa kontrata, hindi nakabayad ng renta at lubog na sa gastos. Siya ang nangligaw sa akin. Sinabi niya na virgin siya, dalaga, at iniigatan niya ang kanyang pinakapurong unang beses para sa akin. Hindi ko inakala na ginagamit niya ang pag-aarte niya para makipaglandian sa mga lalaki. Hindi ko na kayang tiisin. Pwede niya akong lukuhin, pero hindi niya pwedeng lukuhin ng mga manunood. Kaya nga, kailangan kong lumantad at ibunyag siya. Naalala ko na, dahil tinanggihan ko ang panliligaw niya, nagalit siya at gumawa ng maling chismis sa News Weekly. Pero sigurado ako na simula pagkabata, wala pa akong naging relasyon at isa akong virgin. Ang lakas ng sigaw mo, gusto mo bang bilhan kita ng megaphone? Ang lakas ng sigaw mo, gusto mo bang bilhan kita ng megaphone? Bakit ka nandito? Nandyan lang ang bahay ko. Bakit? Hindi ba ako pwedeng pumasok dito? Magkapit bahay tayo? Ano pa ba? Siguro ngayon, wala ka pang matutuluyan. Gusto mo bang tumuloy sa bahay ko? Ang hirap ng kalagayan ko. Buksan mong pinto. Si Miss Lynn ay titira sa bahay ko. Maligayang pagbalik. Hindi ko sinabing titira ako sa bahay mo. Huwag kang mangalala. Kapag may nangyari sa'yo at lumabas sa hot search, akong mananagot. Dati, napakasigasig mo. Ngayon, napakahiyain mo na. Sabi ko na nga ba wala ko sa sarili ko noon. Hindi mo pwedeng sabihin ng ganyan. Dahil yun yung una kong... Unang ano? Wala naman. Maliligo lang ako. May pagkain sa mesa. Kung gutom ka, kumain ka na. Medyo kakaibang lasa ng juice na to. Pero masarap naman. Ang ganda-ganda ng mukha mo. At ang ganda rin ng katawan mo. Hayaan mo bilangin ni ate.
kung ilang abs ang meron ka. Ano ba yan? Kung hindi mo naman kayang uminom, wag na lang. Mataas ang alkohol nito. Nahihiya ka pa. Ang init ng dibdib mo. Anong ginagawa mo? Kagabi, nagkaroon ka ng galit na pumatay. Mag-isip-isip ka, pakalmahin ang isip. Pag nanais na pumatay, sino ba nagpapainit ng ulo mo? Bukod sa iyo at sa akin, sino pa ba? Linjaling, wala ka talagang kwentang babae. Bakit ka galit sa sarili mo? Masama yan sa kausugan mo. Ay, nasa yung damit ko? Pinalabhan ko na, nandoon lang. Pero linawin ko lang, hindi ko tinagnan ha. Puti, naalala ko. Kailangan kong umuwi para kumain. Mauna na muna ako. Salamat sa lahat. Sadali lang. Iwan mo, Sal. Gusto mo bang kainin? Ito pala ang bahay ng mga magulang ni Ninjaling. Siya pala ang anak ng babae ng Lindro. Anong oras na? Kanina pa kami naghihintay sa'yo. Ang laki ng tingin mo sa sarili mo. Pasensya na, nahuli ako. Hati naman. Ang lakas ng amoy ng alak sa'yo. Nakikipaglandi ka na lumabas sa ibang lalaki. Kung magulo ang buhay mo, sige lang. Pero pagharap sa mga magulang, magpalit ka man lang ng malinis na damit. Diretso ako galing shooting. Pasensya na. Shooting? May project ka bang ginagawa ngayon? Yung mga kontrata sa ads, di ba halos tapos na? 1 milyon ang followers mo. Ngayon, 200,000 na lang natira. Buong bansa ang nag-usap tungkol sa balita ninyo ni Kang Zitay. Sabi nila, mukha kang inosente, pero palihim na malandi. Ano bang pananalita yan? Kapatid mo pa rin yan. Ano ngayon? Bawal na ba magsabi na totoo? Ngayon kasi, pinakamadali na ang gumawa ng chismis. Kung pinili mong maniwala, ibig sabihin, gusto mong totoo yun. Sana nga hindi totoo. Dahil kung ganun, hindi ako nadamay dahil sa'yo. Ginaya mo pa ako kaya pumasok ka sa industriya. Pero hanggang ngayon, na extra, hindi ka pa nakaganap, wala kang pangalan sa industriya. Paano mo nasasabing nadamay ka? Isang pamilya tayo. Dapat magkasundo. Ano bang pinag-aawayan ninyo? Sige na, tigilan nyo na yan. Huwag na kayong mag-away. Uminom ka ng tsaa. Bilang stepmother ninyo, bibigyan kita ng tsaa. May lakas ka pang itulak ako. Sobrang sama ng ugali mo. Tiangnik, ano bang nangyayari sa'yo? Nang ako pa sa Heme, sobrang ako nakakita ng ganitong paninira. Sa tingin ko, matanda ka na't marupok ang buto. Ikaw mismo ang nadapa. Kalukuhan! Ikaw ang gumawa ng masama. Magang namatay ang mama mo, kaya nainggit ka sa mama kong paborito. Wala nang saysay. Pa, tignan na lang natin ang CCTV. CCTV? Hindi niyo wala. Noong nakaraan, natakot si Papa na baka may magnakaw. Kaya pinakabit niya ako ng CCTV. Magagamit natin. Kapayapaan sa pamilya. Isang pamilya, isang salita lang. Ang pagkadapa ay maliit na bagay. Pero mapagbintangan, ikaw. Ang ganda ng handaan natin. Ginugulo niyo pa. Magpapahinga na ako. Pa! Galing mo, Jaling. Ngayon, marunong ka nang lumabat sa amin. Minsan, ang nauna sa galaw, hindi naman tao, kundi isang puta. Ikaw talagang anak salbas. Kung wala ang pamilyalin, magiging sikat ka bang artista ngayon? Ha? Sinasabi ko lang. Bilisan mo bigyan ng trabaho ang anak mong tamad. Kung magpapatuloy ito, ubos din ang yaman ng pamilya lead. Sa susunod, huwag mo akong galitin. Kung hindi, pagsisisihan mo. Ate Jaling! Mahal mo talaga ako. Ito, kape na binili ko para sa'yo. Pampagising din ito. Sino ka ba? Ako si Lishasha, isang aktres. Nagtatrabaho ako sa grupong ito. Kailangan ko na ng gabay mula sa'yo. Ngayon, kahit sino na lang ang pwede maging artista. Nakakagulat talaga. Ate, anong ibig mong sabihin? Nagbibiro lang ako. At saka ako, hindi ako umiinom ng kape. Nung nakaraan, magkibigan tayo ng gusto. Pero kahit isang murang milk tea, hindi mo ako nilibre. Ngayon, bigla kang nagdala ng kape para magpa-impress. Pasensya na ha. Kakaretouch ko lang.
Nabura ang lipstick ko. Madali mang mahulog si Fuseo. Siguradong kukunin niya ako bilang artista. Assistant, palitan mo nga tong damit ko. Nadudumihan na ako. Nasisira na ang mood ko. Sige po, papalitan ko na agad. Malapit na magsimula ang shooting. Ano pang ginagawa ninyo? Bakit niya nag-aaksaya ng oras? Aray! Ang sakit naman. Director, pwede mo ba akong tulungan? Nadumihan ang damit mo. Paano tayo magsushoot nito? Ayos lang. Pupunasan ko na lang to. Ganito talaga ako palagi. Medyo padalos-dalos. Makeup artist, ayusin niyo siya. Director, nandito na ako. Anong role ang ginagampanan mo? Sino ka ba? Ako si Shasha. Sobrang gilig ko sa pag-aarte. Nakita ko ang grupong ito kaya lumapit ako. Bigyan mo naman ako ng pagkakataon, Director. Walang role na bagay sa'yo. Umalis ka na. Sandali, Director. May isang papel na sa tingin ko sobrang bagay sa kanya. Tinaparte mo kung maging tiyahin mo? Shasha, patuwarin mo ako. Bukas, ililipat ko ng titulo. Patay na si Hime. Siguradong sa'yo na ang bahay. Yan ang baby ko. Kaya bukas, magkita tayo sa Registry of Deeds. Bumili ako ng bahay ng may milyong utak, tapos sinira lang dalawang ito. Sino ka? Saan galing ang ebidensyang yan? Yung mga screenshot na pinadala ko sa'yo. Record ng utang ni Hime sa pagbili ng bahay. Hindi ba gusto mong bilhan ng bahay ang anak mo? Ngayong may nakahanda na. Ayaw mo pa ba? Siyempre gusto ko. Nasaan yung taong nagdako ng bahay ko? Ang saya mo sa pag-agaw ng bahay ng iba, ha? Anong sinasabi mo? Nakikinig ka ba sa tawag ko? Kailangan ko pa bang makinig? Lahat ng baho mo, alam ko na. Sorry mo ako? Hindi ko maalala na may alitan tayo. Hindi ka ba nanonood ng balita? Hindi mo alam na magkaibigan kami ni Hime? Ganun pala. Kaya palagi mo akong tina-target. Parang biktima ka pa, ha? Nung niloko mo si Hime, hindi mo ba naisip na ikaw ang umatake sa kanya? Mga salita lang yun ni Hime. Sino makakapagpatunay? Akala mo ba dahil artista ka, pwede ka nang mag-invento ng chismis? Walang iyang babae ka! Matandang babae! Ano bang ginagawa mo? Malansang babae ka! Ang bahay na yun ay binili ng anak kong si Heme! Anong karapatan mong gawin yan, ha? Para pa yan sa anak ko! Saan galing tong palyo na matanda? Palayasin ang palyo ito! Inakit mo ang fiancé ng anak ko? Ginagawa mo pa ang bahay ng anak ko? Ikaw bang nagsabi na baliw ako? Wala ka talagang puso! At ano ka ba sa tingin mo? Araw-araw mong sinipsip ang pera ng anak mo. May karapatan ka bang magsalita? Pera yun ng anak ko. Pera ko rin yun. Ay, anak ko ang bumili. Tapos pinasulat mo pa pangalan mo? Sa tulong ng kabit mo? Ang kapal ng mukha mo. Matandang walang hiya. Ang lakas mo manampal. May gana ka pang sakta ng matanda. Magkikibog pa tayo ako sa'yo. Bitawan mo ako. Ibalik mo ang bahay ko. Hindi ba't ikaw nagplano ng lahat ng ito? Para lang ipaghiganti yung kaibigan mong si Hime? Hindi mo ba napansin? Magkamukha sila. Pati suot nila. Pareho pa. Oo nga. Lahat kayo ay nagugutom na siguro. Ililibre ko kayo lahat ng pagkain. Hayaan niyo na sila dito na magpatayan sa kagat. Dahil lang sa isang bahay, mag-aaway sila habang buhay. Ang cute mo talaga. Oscar, patawarin niyo ako. Si Rinjaling, hindi siya marunong makisama. Nagsiwalat na ako ng lahat ng laban sa kanya. Wala pa ring reaksyon. Bakit hindi pa siya tumatawag para magmakaawa? Busy na siya ngayon. Puno ng schedule niya. Pero ang dami ng kumpanya na tinanggal siya bilang endorser. Ni upa ng bahay, halos di niya na mabayaran. Mas mabuting siguraduhin mong totoo lahat ng sinasabi mo. Bibigyan kita ng 10 milyon at gawin mo agad. Gusto kong malaman ng buong bansa ang tungkol sa kanya. I-photoshop mo ako ng hubad niyang larawan. Illegal yon. Ako ang batas! Bibigyan kita ng 2 araw. Kung hindi siya humarap sa harap ko, dumila sa sapatos ko, maging masunurin kong babae. Ipapatanggal ko ang ulo mo. Malinaw ba? Boss Kang, maawa ka! Umalis ka! Lidyaling, kung hindi kita makukuha, sisiraan kita. Kailanman hindi makukuha. Jiangling, ayos ka lang ba? Habang wala ka nitong mga araw, may kumakalat na malaswang chismis at napakalaking iskandalo. Nagpadala na ako ng tao para imbestigahan si Kang Zitay. Pwede muna tayong magdaos ng press conference para magpaliwanag. Para sa isang babae, napakahirap patunayan ang sarili. Napakahirap talaga. Pero napag-isipan ko na, ay talagang dapat maraming anyo. Ang nawala sa akin, isa lang namang hindi sinasadyang imahe ng inosente. At ngayon, pagkakataon ko itong sumukan ng mas maraming papel. Tunay kang kaibigang ipagmamalaki ko. Ayusin mo ang sarili mo at maghanda para sa audition. Ikaw ang kapatid ni Linjaling na sikat na artista, di ba? Sikat na sikat ang ate mo. Siguradong magaling ka rin. Siyempre, pagaling ako. Pero wala yung kinalaman kay Jaling. At saka, sino ka ba?
Nandito lang ako para tumulong sa crew. Kung ikaw ang napili bilang leading lady, pwede mo ba akong i-recommenda sa isang role? Kung tutulungan mo ako ng sapatos, baka pwede kong pag-isipan. Talagang nagsasama pang magkapareho. Pag nagkasama tong dalawa, hindi na ako magtataka. Uy, hindi ba't ito ang mahal kong ate? Ang leader ng mabait na Mai, si Lin Chaling. Mabait daw, oh. Sino-sino na kaya nakarelasyon niya sa likod mo? Hindi ka pa ba nadala ng huli? Makatino naman ang mukha mo? Hindi naman kita ginagalawa. Malanding babae. Anong klaseng artista ang nagsasalita ng marumi sa set? Director Zhang, nakita mo naman ang mabuti. Bakit nandito siya? Maraming tao sa set. Papalisin ko na sila agad. Director, kanina nag-iensayo lang ako ng linya ng kontrabida. Huwag yun ang seryosohin. Sige, magsisimula ng casting. Wala na akong oras makipagtalo. Itong role na to, kumpara sa dati mong role, malaki ang kaibahan. Kaya mo bang dalhin ito? Kung wala akong tiwala, hindi ako tatayo dito. Madali lang ang magsalita. Pero ang pag-arte, hindi puro salita. Sakto, kayong dalawang mag-eksena. Gawin niyo yung nasa script. Simulan na. Sa mukha mong yan, hindi ka man lang magsalamin para makita kung anong klaseng tao ka. Isang sampal para matauhan ka. Nakikipagpanggaan ka pa sa akin. Uy, huwag kang basta-basta magdagdag ng eksena. Bakit? Bakit? Siya naman ang unang nanggulo sa akin. May masama siyang balak sa akin. Bakit walang naniniwala sa akin? Sabihin mo! Kailan pa siya naging ganun kagaling umarte? Diyos ko, grabe. Ang galing niyo umarte. Eksaktong tugma sa hinahanap ko. Ang galing. Hindi ka talaga matatawaran. Alam kong kaya mo yan. Ikaw si Lin Jialing, di ba? Isa ka talagang pambihirang aktres. Salamat, Direk. Bilis, dalhin si Miss Lin at gamutin ang sugat niya. Tinignan ko ang form. Itong nasa tabi, parang gusto niya rin mag-audition bilang leading lady. Paano kaya kung magpalit muna kayo? Ikaw na naman ang sumubok sa eksena ni Jialing kanina. Pero wala naman akong kapareha sa eksena na yon. Hindi ba siya pwede? Ako? Sige, sige. Simulan na natin. Pantay-pantay lang ang lahat pag may pagkakataon. Dalawang aso ang nagkakagana. Nasa iyo panoorin. Kat, Ano po, Direk? hindi ka ba kumakain? Kung paano sinampan si Miss Jialing, hindi mo ba nakita? Oh, gets ko na. Naiintindihan ko. Kaya ko to. Kung kaya mo, simulan na natin. Kat, isa pa. Isa pa. Isa pa. Ulitin. Sumusobra na kayo. Ano? Ikaw lang ba pwedeng gawin ng totoong palabas? Ako ang nasusunod dito. Ayoko na sa pelikulang ito. Lin Jialing. Hindi ka palaging nananalo. Hintayin mo lang. Makikita natin. Derek, kung ayaw niyang gumanap ng malditang kontrabida, ako na lang. Malakas naman ang kamay mo. Doon ka na lang, maging extra. Pero sumasakit ng kamay ko. Kung ayaw mo, lumayas ka. Miss Lin, ipapadala ko agad ang kontrata sa manager mo. Inaasahan ko ang pagtutulungan natin. Salamat, Direk. Mag-usap muna kayo. Hindi ko inakala na muli tayo magkasama sa eksena. Hindi ko alam kung ngayong kissing scene ba ay magiging totoo ulit gaya ng dati. Ano sa tingin mo? Parang sabi ka yata. Parang inaabangan mo pa. Nagtataka lang ako. Direk Zhang, may sa eksena pa ako na gusto kong pag-usapan. Aba, sikat na sikat si Posiu. Pero sa likod ng kamera, inosente pala. Bakit bumalik ka na naman? Lasing na lasing ka? Tingnan ko ngang sugat mo. Hindi na kailangan. Magaling na ako. Natutulungan ako ng alak na ma-disinfect. Kung ganon, magluluto ko ng sopas para sa'yo. Ayaw ko. Ano bang ginagawa ko? Hindi ako pwedeng lumampas. Kapag lumampas ako, hindi na ako matinong tao. Anong matinong tao ang gayang walang mudo? Magluluto muna ako para sa'yo. Huwag na. Ito ang gusto kong kainin.
Ikaw na babae ka. Ang tapang mo ah. Itong babaeng to, pagkatapos uminom, nag-iiba ang ugali. Ang init. Gusto kong... Huwag kang sumuka. Huwag kang sumuka. Ling Jialing, wala ka talagang hiya. Miss Lin, mula ngayon sa kwartong ito, bawal ang alak. Ano? Ibig sabihin ba, kahit itong tanging libangan ko, wala na rin ako? Alam ko, nakikitara lang ako ngayon. Kung ano ang sabihin mo, siya na. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Ibig sabihin ko lang, nag-iiba ka masyado kapag nakainom ka. Ano? Ayaw mo ba? Paano naman ako hindi matutuwa? Sige na, hindi na kita aasarin. Sa pelikulang pinagbidahan ni Lin Jialing at ang sikat na si Fo Xiu, isang pelikula tungkol sa pag-ibig, lumampas ng 1 bilyon ang kita sa mga pelikulang romansa. Ito'y walang kapantay. Akala mo kung ano? Wala namang nagbago. Ako naman talagang garantisadong kalidad. Tama. Malaki ang tiwala ko sa'yo. May talento ka sa pag-arte. Katulad ko. Pwede kang maging isang tunay na aktor. Hello? Jialing, yung ebidensya ni Kang Zetay tungkol sa paggawa ng maling chismis tungkol sa'yo. Nahanap ko na. Talaga? Yung walang kwentang tao na yun, hindi lang pala ikaw ang sinira niya. Ipapadala ko sa'yo ang impormasyon. Teka lang. Naisip ko, noon, tinanggihan ko yung pagla-livestream na kasama si Kang Zetay. Tatanggapin ko na. Ikaw na ang magayos. Wala namang problema. Pero ang plano mo, Huwag kang maglala. May plano na ako. Ngayon, sisiguraduhin kong si Kang Zetay ay tuluyang masisira. Paalam. Si Kang Zetay, yung gumagawa ng chismis. Hindi ba magkasintahan kayong dalawa? Alam mo ba kasinungalingan lang yun? Siyempre, sa tagal ng pagsasama natin, ang ugali mo, kilalang kilala ko na. Hindi pala ako nagkamali sa'yo. Kiss niya ako. Uy, tigilan mo na yan. Naiintindihan mo ba? Maliligo muna ako. Anong nangyari sa kanya? Bakit biglang uminit ang ulo? Mr. Kang, ang laki pala ng asyenda niyo. Ito'y party lang. Tagay. Naku naman! Hindi ba't ito ang pinakamamahal kong si Lin Jialing? Magpakabait ka naman. Ako at ikaw, hindi kailan na magiging magkasintahan. Tanggapin mo man o hindi, problema mo yon. Pero kapag sinabi ko na, ganun na nga. Kung kaya mo, sabihin mo sa iba, tingnan natin kung sinong maniniwala. Ikaw, isang maliit na chismoso, at ako, bilang napagchismisan, kailangang gumastos na ilang beses para patunayan ang sarili ko. Pero ayos lang. Huwag ka muna magdiwang. Nakakainis ka nga. Ano bang pinagmamalaki mo? Ang ama ko, ang chairman ng Kang Group, at ang Kang Group namin ay may hawak ng kalahati ng showbiz. Kung aawayin mo ako, kaya mo ba? Sabi mo kalahati lang eh. Hindi na lang ako makikihalo sa party niyo. Pareho tayo mananatili sa ating hangganan. At isa pa, ako si Lin Jialing. Habang buhay, hindi papayag sa basurang kagaya mo. Tandaan mo yan. Lin Jialing! Ang sama mo talaga! Hindi kita pala alagpasin! Mga netizens, ang balita tungkol sa dalawang ito ay sobrang kumalat. Di ba nila inamin sa publiko? Kailangan pa ba nilang magtago ng ganyan? Si Miss Lin ay sinasadya yatang lumayo. Ganun kalayo. Hindi yan balita, kundi paninira. Kailan ko ba inamin yan? Mga taong sangkot mismo. Mga walang basihang salita ng isang tao. Kahit paulit-ulit mong itanggi, gusto mo bang ilabas ko ang mga pribadong litrato para makita ng lahat bago ka umamin? Pwedeng pikihin ng mga litrato. Pwedeng palitan ng mga mukha sa video. Lahat ng iyan ay hindi mapagkakatiwalaan. Tanging ebidensya mula sa hukuman ng totoo. Tumahimik ka! Anong ebidensya mo para patunayan na hindi kita nobya? Peke ba lahat ng litrato? Wala akong ebidensya. Wala akong paraan para patunayan. Pwede ko lang itanggi. Ang dami mong satsat, nagpapanggap ka pa. Halika, mga reporter, kunan niyo siya. Siya ang tinatawag na malinis na babae. Kunan niyo siya. Wala akong ebidensya. Malapit na ang pinakamasayang bahagi ng palabas. Kumusta na kayo dyan? Dito sa amin, nabili na namin ng rights ang ibang platform. Kalahati ng buong bansa ay nakakaalam na. Sige. Salamat kuya. Lin Jialing. Kaya mo yan. May isang bagay akong gustong ipahayag sa harap ng buong bansa. Isusumbong ko si Kang Zetay noong 3 buwan nang nakalipas. Sinabuso niya ako sa isang kwarto at nasa akin ang legal na ulat ng kanyang likido sa katawan.
Isusumbong mo si Kang Zitay sa illegal na pagsunod sa akin. Nasa akin ang CCTV report ng compound namin. Illegal at kinukuhanan ako ng video. Mga kuha sa CCTV. Ikaw talaga. Ikaw masahista ko ah. Lin Jialing, saan ka nakahanap ng extra para siraan ako dito? Isasumbong ko si Kang Zitay. Tinake niya ang hubad kong larawan at tinatake ako ng personal. Ang reputasyon ko ay lubos na nasira. Napakatanga niya. Isumbong niyo kaya siya sa pulisya. Kayong mga ordinaryong tao. Ano ba pinagsasabi ninyo? Alam niyo ba kung sino ako? Ako si Kang Zitay. Isang tawag lang ng hawak ko. Mapapatahimik kayong lahat. At isa pa, hawak ko ngayon ng impormasyon ng minording edad na reklamo. Diretso ko itong ibibigay sa pulisya at korte. Naniniwala ako sa pulisya na bibigyan nila kami ng hustisyang nararapat. Sinasadya mo ko siraan, di ba? Ayaw mo na ba magtrabaho sa showbiz? Papatayin kita! Hindi. Peke lahat yun. Paano kung magagawa ang ganung bagay? Peke yun? Nandito ako sa presinto ngayon. Pati ba mga polis nagsisinungaling? Pumunta ka dito! Wala nagaya mo! Ang inosenteng artista na si Lin Jialing nakabawi ng dangal. Nakapagpapulong siya at lumubo ng 2 million ng mga fans. Hello? Ano? Pa, ayos ka lang ba? Bakit bigla kang nagkasakit? Maliit na sakit lang to. Huwag ka nang makialam. Ayos lang ako. Pati pagkakasakit ni Papa na late ka pa? May malasakit ka pa ba sa pamilyang ito? Ngayong sikat na siyang artista. Iba na siya ngayon. Siyempre, nagpapakitang gilas na. Kung alam ko lang, ginaya ko na si ate. Gumawa rin sana ako ng iskandalo para sumikat. Tapos, magpapabango na pangalan. Pwede mo pa rin gawin ngayon. Depende sa'yo kung sisikat ka nga. Ikaw, Tama na. Huwag na kayong mag-aaway. Ganito na nga ang lagay ko. Chairman, yung bagong nakuha ng kumpanya, sino ba ang mamamahala? Jiang Ling. Tapos na ang shooting mo. Dapat hindi ka na busy ngayon. Itong bagay na ito, pakialaman mo muna habang may sakit pa ako. Ayusin mo muna. Kapag gumaling na ako na ang hahawak. hindi ba ito yung dati kong kumpanya? Pa, huwag kang mag-alala. Ayusin ko ito ng mabuti para sa'yo. Miss Jiang, hindi ka pa ba muna papasok bilang general manager? Gusto ko muna magsimula sa baba para maintindihan ang sitwasyon. Sasabihin ko sa'yo. Sige po. Talagang umiikot ang kapalaran. Walang sinasanto ang langit. Tumigil ka. Saan ka galing? Basta ka nalang pumasok. Ibigay mong quotation list. Dito ko yun mismo nilagay. Hindi mo nagawa, no? Hindi. Gumawa talaga ako nito. Madaling araw ko na rin napos habang nag-overtime. Sinisira mo ang oras ko, ha? Mr. Lee, gumawa ko ng dagdag pa na kopya. Baka gusto mong tignan. Maganda ang gawa ni Sang Lily. Kahit ganito kalit na bagay, hindi mo kaya. Ano pa bang silbi mo? Tandaan mo, ito ay kumpanyang nasa ilalim ng Lin Group. Ang Lin Group, alam mo ba yun? Isa yan sa pinakamalakas sa probinsya. Alam ko. Bago lang ako rito. Anong alam mo? May bagong empleyado ba ngayon? Oo, narinig ko rin. May bagong darating ngayon. Magandang araw, supervisor. Ako si He Xiaomei. Ngayon lang ako pumasok. Parang pamilya ng pangalan mo. Ayos. Mukhang masipag ka at maasahan. Ngayon ko lang pumasok. Hilingin mo kay Sang Lily na ipakita sa'yo paligid ng kumpanya. Yung mga dokumento ng Lin Group. Kumusta na ang progreso? Ipapadala ko agad sa inyo. Ikaw na bago. Gawin mo ang handover files ng Lin Group. Titignan ko mamaya. Pero ako... Walang pero. Kung di mo magawa, lumayas ka na lang. Alam na alam ko ang tungkol sa Lin Group. Madali lang gawin yan. Kung talagang aso ka na di matigil sa pagkain ng kaya. Dagdagan ko pa ang trabaho mo. Lily, nasa ng files? Ano nangyari? Puro ng butas. Mali ang pangunahing datos. Matagal ka ng empleyado. Paano ka nagkakamali ng ganito? Hindi ako yon. Yung bagong empleyado ang gumawa. Manager Lee, si Ate Lily ang nagpatulong sa akin na baguhin ito. Pero nung nakita ko, sobrang mali talaga. Kaya gumawa ako ng bago. Ang datos ay eksakto. Ang ulat ay maganda rin ang pagkasulat. Salamat, Manager Lee. Dapat lang. Tignan mo, matagal ka ng empleyado pero natalo ka pa ng bago. Manager Lee, pakinggan niyo muna ang paliwanag ko. Anong paliwanag? Umalis ka na!
Hey, Xiaomei. Tumama ka muna sa akin. Xiaomei, maganda ang table mo. Malaki ang potensyal mo. Dapat lang. Gusto mo bang kumita ng 100,000 kada buwan? Basta handa ka lang na sumunod sa akin palagi. Makinig ka sa akin. Ano bang gusto mo? May bibigay ko sa'yo. Manager Lee! Hindi ako ganyang tao. Bata ka pa. Hindi mo pa alam ang gusto mo. Sasakyan, bahay, lahat mabibigay ko sa'yo. Alam mo ba kung ilang taong nangarap ng ganitong buhay? Ano na naman ito? Nagbibigay lang naman ako ng orientation handbook sa bago. Kanina, sinasaktan mo siya. Manager Lee, iba ang sinabi ng bagong empleyado kumpara sa sinabi mo. Kalokohan ang sinasabi mo. Bagong empleyado ka pa lang. Ganyan ka na magsalita. Lily, tignan mong bagong empleyado na tinuruan mo. Paano mo ba siya sinanay? Gusto mo ba ma-promote at tumaas ang sahod? Ikaw na baguhan. Wala ka talagang galang. Anong katayuan ni Mr. Lee na manghalay sa'yo? Dalawang aso. Ang galing niyo pang magtulungan. Ano bang gusto mo? Lahat may bibigay ko sa'yo. May gusto ka pa bang sabihin? Ang lakas mong manira sa akin. Siya ang nangakit sa akin. Tingnan mong suot niya. Mukha bang disente? Kahit magbihis pa ako na parang baboy, mag-iinit ka pa rin. Anong kinalaman ng suot ko? Klaro ang ebidensya. Nangangatwiran ka pa. Mga katulad mo, marami na akong nakita. Akala mo matalino ka, pero masaklap ang kahihinatnan mo. Sa totoo lang, dati, may isang kasing tunog ng pangalan mo. Si Heme. Gustong makisip-sip kay Mr. Lee, pero bigo siya at siya pang nanira. Nahuli ko siya mismo sa akto. At sa kahihiyan, nagpakamatay. Wala kang kwenta. Pati pangalan ni Heme, ikaw ang gumamit. Nangampas ka? Kaya ano ngayon kung sinampal kita? Ikaw pa nga ang nagtakip ng krimen. Hindi pa kita idinimanda. Tunggong! Isang salita ko lang. Huwag ka nang umasa na makikihalubilo ka pa sa mundong ito. Isang salita mo lang, hindi ko alam. Pero sa isang salita ko, mapapalayas ka agad. Baliw ka pala. Kaya palang lakas ng loob mong galitin na makapangyarihan. Handa na ako. Pwede na tayong magpalitan. Sakto ang dating mo. Dalhin mo agad ang baliw na babae na to sa presinto ng pulisya. Pusas mo siya ng mahigpit para magkasintahang ito, makita nila ng malinaw. Manager Wang, nandito na po kayo. Pasensya na. May isang babae na baliw na pumasok sa kumpanya. Sino ang tinatawag mong baliw? Ito ang bago nating presidente, si President Lin. Magpapakilala lang ako ng formal. Ako si Lin mula sa Lin Group. Opisyal na pinadala rito para pamunuan ng kumpanya ninyo. President Lin, nagbibiro lang po kami kanina. Patawarin niyo na lang po kami. Biro ba yun? May respeto ka pa ba sa batas? President Lin, makinig po kayo sa paliwanag ko. Hindi ko po alam na kayo pala yun. Kung alam mo, hindi mo gagawin yun. May asawa at anak ka, di ba? May anak akong babae. Nasa elementarya pa lang siya. Baguhan pa lang siya sa pag-aaral. May anak ka, pero wala kang respeto sa kababaihan. Naisip mo ba kung sakaling malaman ng anak mo? President Lin, oo, karapat-dapat ako mamatay. Isa akong walang hiya. Sinabi mong lumayas ako. Hayaan mo kung lumayas ako, pwede ba? Karapat-dapat ako mamatay. Kalalaki mong tao. Hindi ko akalain na magmamakaawa para lang makatakas sa kasalanan, di ba? Kakainin mo talaga ang buhay sa bilingguan. President Lin, aalis na ako. Pagkawalan mo na lang ako. Alisin mo na lang ako, pwede ba? Nagkamali ako. Karapat-dapat ako mamatay. Ang mga pulis na ang bahala. At ikaw naman, sige, pagbibigyan kita. Mamaya, pumunta ka sa maintenance. Mas bagay sa'yo ang maglinis ng banyo. Miss Lin, ito pong kasulukuyang ulat sa assets ng kumpanya. Dahil sa iyong pag-aayos, ngayon, ang kumpanya ay halos matatag na ulit. Magaling, pero kailangan pa rin ng kumpanya ng malaking kontrata para tumaas ang cash flow. Papantayin ko kapag maganda ng pagkakataon. Ire-recommend ako agad sa'yo. Miss Lin, ang upuan mo ba ay komportable pa rin? Siyempre, custom-made ito. Isa lang ito sa buong mundo. Gumastos ka ng pera ng iba, pero ikaw ang nag-enjoy. Wala ka talagang hiya. Wala akong ginastos na pera mo, kaya wala kang karapatang makialam. Halika na, may meeting pa tayo. Ikaw, maiwan ka dito. Sige, magmayabang ka pa sandali. Director Wang, yung kumpanya ng ama ko, may batch ng produkto na gustong ibenta. May interest ka ba dito? Mas mahal pa ako kaysa mga panindang yan. Hihintayin kita sa kwarto mamayang gabi para makapag-usap ng detalyado. Ling Jialing, sa pagkakataong ito, tingnan natin kung ikaw ba o ako ang makakuha ng kontrata. Ano to? Bayad ko na ang upa. Pabalik na ako doon. Oo nga. Nakalimutan ko na.
Lumipat lang naman ako ng katabing unit. Parang pinaghiwalay na tayo ng tadhana. Hindi naman ah. Huwag mong gawing parang ayaw kitang makita. Ano yan tinatago mo? Patingin nga? Wow! Puro mga paborito kong pagkain. Kainin natin ng sabay. Sige. See you. May kilala ka bang boss? Kasi kanina lang ako nang humawak ng kumpanyang binili ni Papa. Mga gamit sa sport ng negosyo. Maganda rin ang kalidad. Kung may connection ka, pwede mo ba akong ipakilala? Madali lang yan. Ipadala mo lang sa akin yung company profile at listahan ng mga produkto. Kakausapin ko agad ang kakilala ko. Ayos! Salamat! Hindi pa ako nagpunas ng bibig. Linjaling, mangako ka sa akin na hindi ka naiinom kasamang ibang tao. Hoy! Hoy! Seryoso ako! Hello? Yung pakiusap mo sa akin kahapon, nagawa ko na. Kailan mapipirma ng kontrata? Ang bilis naman. Hindi ba dapat tignan muna ang kumpanya? Titignan pa ba? Ikaw rin naman ang pinagkakatiwalaan niya. Mahirap bang intindihin yun? Salamat sa'yo, see you. Bakit ang seryoso mo? Huwag mong kalimutan ang sinabi ko sa'yo kahapon. Huwag ka nang iinom kasamang ibang lalaki. Bakit ako susunod sa'yo? Miss Lynn, yung kontrata doon, naipadala na. Ang bilis ha. Fusiming, bakit ang pangalan nito ay para kay Siyu? Sobrang magkahawig. Hindi naman siguro ito nagkataon. 20 milyon? Full group? Hindi ba ito ang top 10 na kumpanya sa bansa? Tatawagan ko muna. Kukumpirmahin ko ang halaga. Si Miss Lynn ba ito? Oo. Huwag kayong mag-alala. Ang halaga ng order na ito, nakumpirma na rin ng aming chairman. 20 milyon. Maraming salamat sa tiwala ninyo. Asikasuhin ko agad ito. Ayos! Makakaahon na ng tuluyan ang kumpanya. Salamat sa'yo. Salamat saan? Buksan mo at malalaman mo. Saan galing ang kontrata? 20 milyon? Anong kumpanya? Na-check mo ba? Linjaling, huwag kang masyadong mamataas. Ikaw lang bang matalino? Kailangan talaga ngayon ng pera ang kumpanya. Tinitiyak kong tunay ang kontrata. Basta sisiguraduhin papasok ang pera. Ano? Natatakot ka maagaw ko ang kredito mo? O pati posisyon mo? Gusto ko lang mag-ingat ka. 20 milyon? Paano kung sakaling... Anong milyon-milyon ka dyan? Nilagdaan na ni Papa ang kontratang ito. Narito lang ako para ipaalam sa'yo. President Lin, tungkol sa proyekto ng Fu Group. Ako na mismo ang magpapaliwanag. Dahil ako ang pumirma ng kontrata, dapat lang sa akin ang posisyong ito. Hindi ba? Walang problema. Kung gusto mo talaga, sa'yo na. Total, ako lang naman ay tumutulong kay Papa. Tumabi ka dyan. Ang upuang ito, natatangi isa lang sa buong mundo. Iba talaga ang pakiramdam pag nakaupo. May 5 minuto ka lang para sabihin ng pakay mo. Magandang araw, Ginoong Fu. Ako si Linjaling ng Lin Group. Narito ako para humingi ng paumanhin. Paumanhin? Ang kapatid ko, nagkahanap ng kasosyo para sa kumpanya at siya agad ang nakakuha ng pirma ni Papa. Kaya kami ay... Ganun ba? Salamat sa maagap mong abiso, Miss Lin. Pero hindi mo naman kailangan humingi ng tawad. Total naman, wala pang formal na kontrata. Pero ang paghingi ng tawad ay tama lang dahil nagtiwala ka sa kaibigan mo. Kaya nagkakaroon tayo ng pagkakasundo. Ayokong biguin ng kaibigan ko. Siyang mahalagang kaibigan ni CEO, hindi ba? Kung ganun, Miss Lin, alam ko na ang sinseridad mo. Kung wala nang iba pa, may mga bagay pa kong aasikasuhin. Pwede ka nang mauna. Pumunta ang kaibigan mo dito kanina para bawiin ang kontrata. Bigla ko naintindihan kung bakit sobra ka mapilit na mapirmahan ko ang kontratang ito. Kuya, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Magkaibigan lang talaga kami. Mabait siya. At dapat lang tumulong sa mga mababait na tao, hindi ba? Pero, bakit niya gustong umatras sa kontrata? Parang naharang ng sarili lang tao yung kasunduan. Ay nako, ayoko na makipag-usap. Sobrang busy ko ngayon. Oh. Sariling tao ang sumingit. Talagang malaki silang kumpanya. Ang taas ng tingin sa sarili. Eh tayo naman ang may kasalanan sa umpisa. Tinatawad pa nila. Malaking bagay na yon. Anong ginagawa mo? Yung bunsong boss Lin. Nagkamali ng kontrata. Ang ginamit na pera ay dolyar ng Zimbabwe. Ngayon, ang gusto niya, ang 1 piso ay kapalit ng 2 milyon nating produkto. Director Wang! Niloko mo ako! Ikaw kasi! Ano kung niloko kita? Ikaw ang walang utak. Pumirma ka pa, tapos libre mo pa akong binigyan ng 1 gabi. Kaya pala hindi ka sumikat. May dahilan pala talaga. Hayop ka! Hintayin mo lang ako! Mamatay ka na lang!
May utang ka ba? Marunong ka bang magbasa ng kontrata? Ibinigay mo ng libre? Anong ibang bayad mo? Yung talent fee mo bilang di sikat na artista? Hindi ba't ginawa ko lang ito? Dahil masyado akong nagbabatili para iligtas ang kumpanya. Huwag mong gamitin ng pagligtas sa kumpanya. Sinasabi ko sa'yo, ikaw na mismo magsabi kay Papa. Hindi pwede! Si Papa ngayon ay may sakit. Kung malalaman niya ito, tsak na palayasin niya ako. Ate, tulungan mo naman ako. Hindi ba't kilala mo si Fusio? Sikat na sikat siya. Tsak na kilala niya ang maraming direktor. Tumahimik ka. Ngayon mo lang naalala na atin mo ako. Lumabas ka! Ayoko makita ka. Walang silbi. Miss Lynn, anong gagawin natin? Akala ko pa naman ay nakabawi na tayo sa lugi. Ikaw rin. Lumabas ka. Hello? Yung endorsement ng ad, tanggapin mo na para sa akin. Walang problema. Sila pang makaawa. Magkano bang bayad? Mga 2 milyon yata. Ha? Ang liit naman. Bakit, Jaling? May pinagdadaanan ka ba? Wala, tanggapin mo na muna. Pag-usapan natin mamaya. Halika, sabay tayong gumamit ng Dr. J face mask. Cut! Jaling, ang galing mo. Perfect! Salamat sa lahat. Good job. May ilang mga kumpanya ang naghahanap ng endorser. Ipapasa ko sa marami ang profile mo. Subukan natin. Sa maikling panahon, mag-ipon muna tayo. Mukhang ganito lang muna. Lalo na kasi, nabaliwala ko lahat ang pagsisikap ni Fusio. Papasok ka ba o hindi? Paano mo nalamang nasa labas ako? May anti-theft system ako dito. Kapag tumambay ka sa labas ng 30 seconds, mag-a-alarm na ito. Miss Lynn, para ba sa akin yan? Kain na tayo. Bakit isang pares lang ng chopstick ang kinuha mo at isang kutsara? Papakainin mo ako. Kakain ka rin. Isang subo sa akin, isang subo sa'yo. Isip bata. Ako na naman. Pasensya na, Sio. Anong pasensya? Kasi nabigo kita. Hindi ka naman siguro uminom kasama kung sino-sinong lalaki, di ba? Hindi. Ang ibig kong sabihin, tungkol sa kontrata. Napalpak ko yun. Maliit na bagay. Walang problema yun. Pero 2 milyon yun. Siguradong malaki ang pabor na inutang mo. Medyo. Sige, sabihin mo. Paano ako makakabawi sa'yo? Maging girlfriend kita. Hindi mo gusto? Hindi pa ako handa. Dati pa nga, ikaw ang palaging biglang humahalik sa akin. Lasing ako noon. Kaya nga hindi ako pumapayag na makipag-inuman ka sa ibang lalaki. Kasi kapag nakainom ka, nagiging halikera ka. Hindi uuwi na lang ako. Ikaw na lang kumain dyan. Mr. Fu, ito ay galing sa talent agency. Resume na endorser ng face mask. Siya yun. Isa siyang sikat na actress ngayon. Si Lynn Jaling. Gusto mo bang gumanda? Halika, sabay tayong gumamit ng Dr. J face mask. Maganda ito. Siya na lang. Hindi ka natitingin sa iba? Hindi na kailangan. Wewe, Jaling, nakuha natin sa Fu Group ang kontrata para sa annual endorser. 3 milyon. Totoo ba? Ang galing! Pero secret project ito. Huwag mong ipagsabi kahit kanino. Alam ko. Jaling, ano yun? Bakit ang saya mo? Pa, yung bagong kumpanyang binili natin, nakabawi na at kumita na. Talaga ba? Bilisan mo at asikasuhin mo ang pagka-discharge ko. Kailangan kong pumunta sa kumpanyang iyon. Pa, hindi pa kayo magaling. Pero ang gaan ng pakiramdam ko ngayon. Kahit anong gamot, wala pa rin tataro sa pagkakaroon ng mahusay na anak na babae. Sige, kakausapin ko ang doktor. Anong nangyari, Wewe? Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Tinulungan kitang makakuha ng proyekto ka directly. Pero sa proyektong ito, may ilang eksena na mainit. Wewe, hindi ba't nagkasundo na tayo? Natatahakin natin ang profesional na landa. Si Derek Lee, kilala at ginagalang siya sa industriya. Kung makasama ka sa pelikula niya, marami kang matutunan. Kung okay ka, okay na rin ako. Kaya kakausapin ko tungkol sa kontrata. Sige, pumunta ka. Maging girlfriend kita. Nalilito ako. Ang nararamdaman ko kay Fusio, idol admiration lang ba ito ni Hime? O talagang may nararamdaman ako para sa kanya? Wala na akong magawa sa'yo. Pumasok ka na. Ano na naman ba ang kasalanan ng ginawa mo? Ginamit mo na naman ang sopas para suhulan ako. Nung nakaraan,
Ano nang sagot mo? Pumpayag ka na ba? Ano bang nagawa ko sa'yo at tinatanggihan mo ako? Kung ganun, di ko natatanggapin to. Huwag kang mag-alala. Hindi pagtanggi ang sagot ko. Kung ganun, pumapayag ka na? Hindi rin naman. Napaka-komplikado mo talaga. Nagbibigay ng sopas, hindi pumapayag pero hindi tumatanggi. Nakakalito. Bigyan mo pa ako ng oras. Pwede ba? Hihintayin kita. Kumain ka pa. See you. Sa totoo lang, may gusto akong sabihin sa'yo. Alam ko na. Sabihin mo, nakikipag-inuman ka na naman ba sa ibang lalaki? Si Director Lee kasi. Pero, hindi naman inom. Ako, tinanggap ko ang alok niya. Hindi ba magandang balita yon? Sikat siyang director sa industriya at ang mga obra niya ay garantisado. Talagang maasahan. Isa itong malaking pagkakataon para sa'yo. Ganon din ang tingin mo, hindi ba? Basta't hindi ka lang iinom kasama ang ibang lalaki. Ayos lang. E paano kung maiksi ng may halikan? Kasama yun sa pelikula niya? Mm. Sige na nga. Desisyon mo pa rin kung anong gusto mo. Wala akong karapatan na manghimasok. Kaya mo yan. Unang eksena ng pagsubok. Simulan natin. Bakit mahal? Hindi ba ito na ang matagal mong gusto? Ngayon, nasa harap mo na. Bakit bigla kang umatras? Parang may mali ang pakiramdam. Isa pa. Sino yan? Sino yan? Miss Lynn, kailan ka pa maghahanda? Hindi ba mamayang gabi pa lang tayo magsisimula? Alas 3 pa lang ngayon. Naghahanda pa lang ako. Miss Lynn, iniisip ko, ito bang unang beses mo sa ganito eksena? Gusto mo bang samahan kitang subukan ng eksena? Lumabas ka! Lalabas ako? Hanggat hindi ako lumalabas dito, kailangan ko munang gawin ang gusto ko. Kung hindi ako aalis. Tinanggap mo ang ganitong eksena. Bakit ka ba nagpapanggap na inosente? May tao ba dyan? Kung gusto mo makatrabaho si Director Lee, dapat mong dumaan sa akin. Para sa'yo nga, pinaklear ni Direct Lee ang set. Bukod sa'yo, ako na lang ang nandito. Sige na, baby. Alam mo ba, sikat na artista ang mga magulang ko. Pag sumunod ka sa akin, magiging paboritong artista ka rin. Sinasabi ko sa'yo, nandito ako para umarte, hindi para bastusin mo. Baby, ito'y tinatawag na pabor. Ngayon, gusto mo bang sayangin ang pagkakataong ito? Hayop ka! Gusto mo bang mamatay? Ngayon, ipapalasap ko sa'yo ang lasa ng kamatayan! Sa'yo, tama na. Sa'yo, ayos lang ako. Kapag nagpatuloy ka pa, mamamatay na siya. Ikaw si Fusiyo, di ba? Kayong dalawa, tandaan niyo to! Nasugatan ang kamay mo. Ayos lang basta ligtas ka. Isa lang naman siyang peste sa mundo ng industriya. Ayos lang ako. Huwag kang matakot sa kanya. Sinasabi mo pa rin ang mga ganyang bagay. Kung hindi ako dumating agad, akala mo ba makakatakas ka? Pasensya na. Ayos lang. Ako ang dapat humingi ng tawad sa'yo. Ngayon, dumating talaga ako para humingi ng tawad. Noong araw na yon, hindi maganda ang trato ko sa'yo. Hindi ko inakala na makakasalubong ka ng ganitong manyakis dito. Patingin. Masakit ba? Napag-isipan ko na. Huwag na lang tanggapin ang ganitong pelikula. Pinag-isipan mo ba ito ng matagal? Pero ang laban na to, ikaw, ayaw mo rin gumanap? Kung kinukonsinti ang ganitong bulok na tao para manggulo sa mga artista, kahit gaano kagaling si Dirk Lee, ayaw ko nang makipagtulungan. Sa pagmumuka ng taong yon, siguradong itatanggi niya ang lahat. Itong kwarto, wala namang CCTV. Siguradong ipapasa niya ang lahat ng sisi sa'yo. Wala akong pakialam. Hindi rin naman ito ang una. Kung ganun, sasamahan kita kay Direk Lee para magsabi. Cellphone ko. Halos nakalimutan ko. Kanina, habang nagre-rehearse ako, binuksan ko ang video at hindi ko isinara. Ngayon, may ebidensya na para linisin ang pangalan ko. Tara na. Fusiyo, hindi ko alam at wala rin ako interes na malaman kung anong relasyon mo kay Miss Lynn. Pero, sa set ko bilang si Director Lee, kung wala kang pahintulot, hindi pwedeng pumasok ang kahit sino. Kung hindi ako dumalaw ngayon, ang kaibigan kong ito ay muntik nang abusuhin ng assistant director mo. Ano bang nangyari? Hindi ba sinabi mo na pinigilan mo sila na magkalapit sa lunch? Pero ikaw pang binastos at binugbog? Director Lee, huwag kang maniwala sa kanila. Magkakampihan sila. Kinampihan niya lang yung tao niya. Ikaw pa ang nauunang magsumbong. Isa ka talagang aso. Director Lee, pamanhin. Alam kong bihira ang ganitong pagkakataon.
Pero sa tingin ko, huwag na nating ituloy ang pagtutulungan. Sa mga pelikula ko, lagi akong may desisyon kung sino ang ayaw ko. Pero ngayon lang may aktor na kusang umatras sa pelikula ko. Tinanggap mo ang ganitong eksena. Bakit ka ba nagpapanggap na inosente? Sinasabi ko sa'yo, kung gusto mo makatrabaho si Director Lee, dapat mong dumaan sa akin. Ikaw! Director Lee, kung hindi dumalo si Seo ngayon, malamang kalimutan mo na lang. Salamat sa tiwala ninyo, pero mukhang hindi ako bagay dito. Tara na. Hello? Ano? Tatanggalin ako? Sabi raw ng kilalang veterano sa industriya na napahamak ang anak niya dahil sa'yo. At sa pelikulang yon, isa rin siyang investor. Seo, ang mga magulang ng basurang ito, parang sa loob ng industriya, mga iginagalang na veterano, siguradong ginamit niya ang koneksyon niya. Ano bang saysay ng top star? Isang tawag ko lang, mawawala ka na sa pelikula. Ayos lang yun. Sakto, gusto ko rin magbakasyon. Ngayon na nakita ko na ang dilim ng industriya, umalis na tayo. Miss Lin, hindi ka dapat umalis. Ganun ka na lang ba aalis? Anong tingin mo kay Director Lee? Hoy bata, pwede ka bang basta-basta tumanggi? Hindi mo ba naiintindihan? Ibig sabihin yan, ikaw ang dapat lumayas. Lumayas ka na! Tumahimik ka! Kung hindi lang dahil sa mga magulang mo na matagal ko nang kasama bilang veteranong artista, hindi ko kailan mapapayagan na maging assistant director ka. Dati, may reklamo na tungkol sa'yo. Hindi ko lang pinapansin. Ngayong malinaw ng ebidensya. Gusto mo pa rin magdahilan? Naglakas loob kang saktan ako? Ni minsan, hindi ako pinagbuhatan ng kamay ng mga magulang ko. Kung ganun, pumunta ka sa mga magulang mo. Ang templong ito, hindi kayang alagaan ng walang hiya mong ugali. Director Lee, huwag mo kong palayasin. Director Lee, gusto kong matuto ng skills mula sa'yo. Director Lee, lumayo ka! Huwag mo akong palayasin, Director Lee. Lumayo ka! Yung pelikula mo, alam ko. Sandali lang. Director Wang. Oh, ako ito. Oo. Oh, hayaan mo na. Ako nang kakausap sa magulang niya. Director Lee, huwag mong tawagan ang ama ko. Pakiusap, Director Lee. Huwag po. Hindi pwedeng malaman ng mga magulang ko to. Hindi sila dapat makaalam. Pagbigyan niyo na ako. Lumayo ka! Umuwi ka na agad. Ang mga magulang mo, siguradong may gustong sabihin sa'yo. Aalis na ako. Lalayo na ako. Miss Lin, humihingi ko ng paumanhin. Sa mga nakaraang taon, palagi kong inaatupag lang ang pag-aarte. Halos hindi ko pinakailaman. Ito, halos nagdulot ng malaking gulo. Director Lee, ang dedikasyon niyo sa pelikula ay kilala sa industriya. At saka, hindi naman lahat kasalanan ninyo. Salamat. Fusio, napanood ko rin ang acting mo. May malaking potensyal ka. Sa tingin ko, hindi ka dapat manatiling isang idol lang. Ang role mo, naayos ko na rin para sa'yo. Ako naman dito, ay umaasa na makatrabaho pa si Miss Lin. Dahil talagang hinahangaan ko ang galing niya sa pag-arte niya. Kaya ko siya kinuha para makipagtrabaho. Ngayong malinaw na ang lahat ng hindi pagkakaunawaan, Director Lee, isa ka rin sa mga direktor na labis kong hinahangaan. Iniisip ko na ang ating pagtutulungan ay pwedeng magpatuloy. Ayos na ayos yan. Ganito, ituloy na lang natin bukas ang eksena. Ngayon, magpahinga muna kayong lahat. Sige. Sige, tignan mo. Sobrang ganda! Siguradong makukuha ko ng lead role. Anak, narinig ko na ang pamilya Lin natin kamakailan lang ay nakakuha ng order mula sa Fu Group. Kailangan natin mag-isip kung paano tayo makakapit sa taas ng sanga ng Fu Group. Sa ganun, ang yaman at karangyaan hindi na problema. Sakto. Narinig ko sa manager ko na ang Fu Group daw ay palihim na naghahanap ng endorser. Kung ako ang magiging endorser, magiging dani yun para makalapit ako kay Fu Siming. Sige, para may kaklase ako noon sa elementarya na nagtatrabaho sa Fu Group. Mama, hintayin mo ang magandang balita ko. Ayos yan. Sa wakas, makakabangon na tayo at makakapagmalaki. Si Lin Jialing, dahil lang sa kaunting tagumpay ay nagmamayabang na. Matagal ko na siyang hindi gusto. Mama, kapag ako ang naging endorser, madidiin ko siya sa ilalim ng mga paa ko. Handog na ako. Sobrang pagod. Saan kayang zoo galing ang panda na to at nakatakas pa yata? Fusio, bakit ka nandito? Kakagaling ko lang sa biyahe. Huwag ka na magdaldal. Gutom na ako. Eddie, umuwi ka sa bahay mo. Nung wala kang matirahan dati, tinulungan kitang tumira sa bahay ko. Ngayon ako ang walang matirahan. Ganyan ba ang ugali mo? Walang matirahan? Anong nangyari? Wala naman. Bawal ka maglihim sa akin. Sige na, sabihin mo na anong nangyari. May isang lumang teatro na malapit nang magsara. Ibinigay ko lahat ng pera ko para tulungan ng mga artista doon. Lahat
Lahat ng pera mo? Wala na akong magawa. Sakto lang. Yung naipon kong pera, sakto sa pagpapayos ng teatro. Mabait ka rin naman pala. Sa ngayon, wala na talaga akong pera. Wala nang magawa. Hindi ko alam kung tanga ka o dapat kitang purihin dahil may malasakit ka. Sa totoo lang, meron pa akong mas mahalagang dahilan. Ano yun? Yun ay, naantig ako sa isang mahusay na actress. Binabalaan na kita. Bawal kang bigla na lang humalik sa akin. Sa susunod, tatanungin na lang kita kung pwede bang humalik. Siyempre, bawal yon. Tumigil ka na nga. Gumaganti lang ako sa ginagawa mo dati. Doon kasi, Wala akong pakialam. Bahay ko to. Ako ang masusunod. Mula ngayon, ikaw na ang gagawa ng gawaing bahay. walang problema. Pero kung ganon, kung hindi pwedeng humalik, pwede bang yakap na lang? Gutom na gutom ako. Pakiluto ako ng pansit. Bilis! Sige. Ikaw! Isa kang manyak! Luto na ang pansit. Bumangon ka na't kumain. Kung hindi ka pagigising, magnanakaw ko ng halik sa'yo. Wow! Kakagising ko lang, may almusal na agad. Ang swerte naman. Siyo, anong nangyayari sa'yo? Hinampon lang naman kita. Hindi mo kailangan magluha ng ganito. Tignan mo ako. Mukha ba akong naanting? Siyo, papatayin kita! Sobrang bastos mo habang tulog ako kung ano-ano ang ginuguhit mo. At may gana ka pang lumaban, ha? Tumigil ka dyan! Bawal tumakbo! Jaling, maging girlfriend na kita. Mahal kita. Sobrang pagmamahal ko sa'yo. Hindi pa ako handa. Alam kong hindi ka pa handa, pero hihintayin kita. Siyo. Hanggat hindi ka pa nagbibigay ng sagot sa akin, hindi mo pwedeng tanggihan ang kabaitan ko sa'yo. Naiintindihan mo? Hindi ba masyado ako makasarili niyan? Tama na ang daldal. Desidido na ako. Tutal, bukal ang puso kong ito. Halika, kain na tayo. Huwag mong isipin ang dahil lang sa almusal. Papatawarin na kita. Jashin, hindi ko inakala na ikaw ay magandang babae at naalala mo pa ako. Dafa, magkaklase naman tayo noon. Paano kita makakalimutan? Bukod pa doon, ang galing mo na ngayon. Naging supervisor ka pa ng Foo Group. Alam mo naman na wala akong ganda, wala ring yaman. Ang meron lang ako ay mag-aral lang mabuti. Narinig ko, ang Foo Group ay palihim na naghanap ng endorser para sa bagong jewelry series. Paano mo nalaman? Sikreto yun ah. Hindi ko sasabihin sa'yo. Ang maging artista ay pangarap ko talaga. Pero may ate akong sakit sa ulo. Laging laban sa akin. Kaya kailangan ko ng ganitong endorsement para mapatunayan ang sarili kong halaga. Dafa, dahil magkaklase tayo noon, tulungan mo naman ako. Medyo mahirap yan. Oh, ang ganda mo sa suot mong gown. Ayoko makita ka ng ibang lalaki. Bakit ka nandito? Bakit? Hindi ba pwede? See you. Napaka-timing naman ng dating mo. Magkakakilala kayo? Oo, kuya ko siya. Oh,
tama. Kaya pala ganun, pareho kayong Fu ang apelyido. Miss Lin, ikaw ngayon ay sobrang nagniningning. Salamat. Anong ginagawa mo? Huwag kang tumingin. Miss Lin, pumunta ka muna sa backstage para maghanda. Magsisimula na ang press conference. Huwag ka nang magulo, Sio. Maghahanda muna ako. Umupo ka na agad. Hindi ba ito ang mabuti kong ate? Bakit ka nandito sa backstage? Ano? Wala kang invitation card kaya gusto mong pumasok sa back door? Sinong nagsabi sa'yo na wala akong invitation card? Tama nga. Ang galing mo namang mangakit ng lalaki. Lagi mong iniisip kung paano mangakit para makuha ang isang invitation card. Pero iba ako. Oh, paano ka naiiba? Baka matakot ka pag sinabi ko, ang full group sa bagong jewelry series nila, ako ang sikretong piniling endorser nila. Halos mamatay ako sa takot. Ang hilig mo mag-imagine. Ganun ka pa kalala? Nagsiselos ka ba? Sabihin mo na lang. Hindi mo na kailangan mahiya. Ginawa ko ito para sa pamilya natin. Sa mukha mo. Kaya mo bang gawin yan? Hindi ko na kailangan ng karangalan galing sa'yo. Dahil marumi ka. Miss Lin, maghanda ka ng umakyat sa stage. Talagang nakakainis. Ginawa mo ang lahat para mapasaya ang lalaki. Anong silbi nito? Kung hindi para sa'yo, kailangan mo natiling tanggapin na lang. Ano? Wala kang masabi? Sa susunod, huwag kang basta-basta magsalita. Baka bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Susunod, ating imbitahan ang presidente ng Fu Group, si Mr. Fu Ximing, upang ipag-anunsyo ang bagong endorser ng jewelry series. Ngayon, inaanunsyo ng Fu ng bagong jewelry series endorser ay si... Maraming salamat sa Fu Group sa pagtanggap sa akin. Palagi kong nararamdaman na ang aking aura at imahe ay bagay na bagay sa Fu Group. Ano bang ginagawa ng babaeng ito? Security! Bitawan mo ako! Anong ginagawa mo? Palabasin mo yan! Ako ang endorser dito! Mr. Fu! Mr. Fu! Tulong! Pasensya na sa lahat ng nabigla. Ngayon, opisyal ko nang inaanunsyo na ang bago at ang tunay endorser ng jewelry series ng Fu Group, ang kilalang aktres, si Miss Lin Jialing. Ako dapat yun! Paano naging siya? Hindi pwede. Baboy ka talaga! Anong nangyari? Hindi ba't sinabi mo ako dapat ang endorser? Tinutulungan lang talaga kita. Sabi niya na nagkakanta ng endorser ay si Miss Lin ng iyong family. Pagkara ko ikaw yun. Lin Jialing, pinapabagsak mo ang pangalan ko.